Kamakailan lang, nagpadala ang militar ng India ng mga barkong pandigma sa Singapore, malapit sa Timog Dagat China, ang rehiyong inaangkin ng China at ipinaglalaban naman ng Pilipinas. Ngunit ano nga ba ang tunay na layunin ng India sa pagpapalakas ng kanilang presensya sa rehiyong ito? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Habang tumitindi ang pag-aangkin ng China, isang bansang miyembro ng ASEAN ang mabilis na sumang-ayon sa mga patakaran ng India laban sa pagiging agresibo ng China. Ang tanong na nasa isip ng lahat, ano ang estratehiya ng India sa Timog Dagat China? Magiging susi kaya ang presensya ng India upang baguhin ang ihip ng hangin na nag-aalab na tensyon sa pagitan ng China at Timog Silangang Asya? Ito nga pala sa iyong araw at tatalakayin natin ang mga mainit na pangyayari at ang mga barkong pandigma ng China. Ang mga barkong pandigma ng India na INS Delhi, INS Shakti at INS Kiltan ay dumating sa Singapore noong ika-6 ng Mayo. Bagaman 4 na araw lamang ang itinagal ng pagbisita, ito'y nagsilbi lamang na mabilisang hintuan sapagkat lumapit pa ang mga barkong pandigma ng India sa China at nagsagawa ng mga pagsasanay kasama ang kanilang mga kaalyado sa ASEAN kung saan tiyak na napansin ito ng China. Mula sa ikatlong barko na ipinadala sa Singapore, ang INS Delhi, isang guided missile destroyer, at ang INS Shakti ay dumating sa Kotak Kinabalu, Malaysia bilang bahagi ng kanilang operational na pagde-deploy. Samantala, ang INS Kiltan, isang anti-submarine warfare corvette, ay nagtungo sa Cam Ranh sa Vietnam. Sa mga pagsasanay na ito, nakikipagtulungan ng Indian Navy sa Royal Malaysian Navy at Vietnam People's Navy para sa maritime partnership exercise sa dagat na naglalayong palakasin ang interoperability at magkasanib na aksyon. Ang pinakakapansin-pansin ay ang pagpili ng India sa INS Delhi na siyang unang ginawa at dinisenyong guided missile destroyer sa kanilang bansa na kilala rin sa pagpapakawala ng BrahMos supersonic cruise missile noong 2020. Ang desisyong ito ng India na magpakita ng puwersa sa harap ng China ay nagpadala ng malinaw na mensahe sa Beijing sa pagpapadala ng INS Shakti, INS Delhi at INS Kiltan na may kakayahang magpalipad ng BrahMos, sumugpo ng mga submarino at magbigay ng logistikal na suporta. Nagbigay ito ng mga senyales hindi lamang sa China kundi pati na rin sa Pilipinas na naninindigan ang India sa kanilang Act East policy. Ano ang susunod na kabanata sa sagupaan sa Timog Dagat China? Manatiling nakatutok para sa mga susunod pang mga kaganapan. Mateo 5 verse 9, mapapalad ang mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Mga kaibigan, ang ating Panginoong Diyos ay nais niya magkaroon tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kung nagkakagulo man ang ating paligid, nais niya na tayo mismo ay ipairal natin ang kapayapaan na buhat sa ating Panginoong Diyos, sapagkat tayo ay tatawagin ng ating Panginoong Diyos bilang mga anak niya. Tayo magpasakop sa kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo mula ngayon, kaibigan. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataong ito. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong pagbibigay sa amin ng kapayapaan sa pamagitan ng aming Panginoon Jesucristo. Tulungan kami, Panginoon, na magkaroon ng kapayapaan sa aming pag-iisip habang nagkakaroon ng kaguluhan ang aming mundo. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong pagmamahal. Pakaingatan kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito'y aming samatiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.